Belinda's POV. Diyos ko, Belinda, salamat at gising ka na. Agad na narinig kong wika ni Nanay Caridad. Baka sa boses nito ang tuwa. Nanay, nasaan po ako? Nangihina akong tanong dito. Nandito ka sa ospital, anak. Nawalan ka ng malay kanina. Salamat sa Diyos at maayos ka na. Sagot ni Nanay. Nay, kamusta po ang baby ko? Tanong ko kay Nanay at biglang kinapa ang aking tiyan. Bigla akong nag-alala sa kalagayan ng aking anak. Dahil dinugo pala ako bago ako nawalan ng malay. Huwag kang mag-alala anak, ligtas ang bata sa iyong sinapupunan. Wika ni Nanay sa akin agad namang na nagpawala ng aking alalahanin. Salamat naman po kung ganun. Sagot ko dito agad na iginalang aking paningin sa paligid. Nagtaka ako dahil nandito ako sa malaking kwarto at halatang mamahalin ito. Nay, baka wala tayong pambayad dito sa ospital. Mahal po yata dito. Nag-aalala kong wika kay Nanay. Huwag kang mag-alala anak, mayroong taong tumulong sa atin. Sagot ni Nanay. Kahit na po Nay, nakakahiya po. Labas na po tayo dito. Okay naman na po ako. Hindi na sumasakit ang aking tiyan. Pilit ng ngiti na wika ko dito. Kahit na ang totoo ay nakakaramdam pa rin ako ng panghihina. Nag-aalala ko dahil baka lumaki ang gastos namin dito sa ospital. Wala pa naman kaming sapat na pera. Ayaw ko ring abusuhin ang kabaitan ng taong tumutulong sa amin. Pinipilit kong bumangon nang bumukas ang pinto. Nagulat ako nang pumasok ang lalaki na nakita ko sa labas ng ospital kanina. May pag-aalala ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa akin. Finally, you're awake. Masayang wika nito at agad na lumapit sa aking higaan. Nagtataka naman ako nakatingin lang dito. I'm sorry Belinda. Sorry dahil ngayon lang kita natagpuan. Nagulat ako nang biglang yakapin ako ng lalaki. Naguguluhan ako nakatingin lang dito. Nagtataka ako sa inasta nito. Kung makayakap kasi sa akin, aakalain mo na matagal niya na akong kilala. Napansin naman ng lalaki ang pagkatigagal ko, kaya naman kusa na itong kumalas sa pagkakayakap at nagpakilala sa akin. I am Wagon Almera. Ako ang kuya mo. Wika nito na labis kong ikinabigla. Parang tumigil ang tibok ng puso ko sa sinabi nito. I'm sorry baby. Sorry kung nagiging inutil ang kuya mo sa paghahanap sa'yo. Hindi agad kita natagpuan. Umiyak na wika nito. Natulala pa ako ng pansin ko na namumulang mga mata nito. Hindi ko akalaing iiyak ito sa kabila ng pagiging matikas na lalaki. Kung titinan kasi ito iisipin mo na wala itong kinatatakutan. Nakita ko pa nga kung paano ito nagwala bago ako nawala ng malay. Kuya kita? May kuya ako? Totoo po ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Naiyak na tanong ko dito. Yes Belinda, I am your Kuya Wagon. May isa ka pang kuya, si Kuya Dexter. Wala siya dito sa Pilipinas pero tinawagan ko na siya. Naibalita ko na natagpuan na kita. Sobrang saya niya rin. Excited na siyang makita ka. Mas matanda siya sa akin. May isang ate ka din. Tinawagan ko na rin siya kanina. Anumang oras simula ngayon ay parating na yun. Makikilala mo din siya soon. Sagot ni Kuya Wagon. Pero paano kitang naging kuya? Paano hindi ko kayo kasamang lumaki? Naguguluhan kong tanong dito. May mga kapatid pala ako? I'm sorry Belinda. Nakidnap ka nung baby ka pa lang. Nahuling mga kumidnap sa'yo. Pero bigo kaming matagpuan ka. Hinanap ka namin ng ating mga magulang. Halos halugugin namin ang buong Pilipinas para lang matagpuan ka. Pero bigo kami. Wika ni Kuya Wagon. Hanggang sa mamatay ang ating mga magulang sa isang aksidente. Namatay sila sa paghahanap sa'yo Belinda. Halos 10 taon na ang nakakaraan. I'm sorry baby. Kung nahanap ka sana namin kaagad, hindi mo ito mararanasan. Pagpapatuloy na wika ni Kuya Wagon. Pero paano niyo po nasisiguro na ako ang kapatid niyo? Sabi niyo po baby pa lang siya nung nahiwalay sa inyo. Sagot ko dito. Napansin ko na napangiti si Kuya Wagon sa tanong ko't pasimple nitong pinunasan ng mga luha. Because of this Belinda. Wika nito sabay pakita sa akin sa kwintas. Ito yung kwintas na nabanggit ni Nani na suot ko noong nakita niya ako sa basurahan. At isa pa, kamukhang-kamukha mo si Mommy at Lucinda, your big sister. Pati na rin ang hugis puso na birthmark sa iyong braso. Nakangiti ng sagot ni Kuya Wagon.
Heto ang family picture natin. Heto ka kandong ka pa ni Daddy. Baby ka pa lang dito, Belinda. Wika ni Kuya sabay pakita ng larawan na nasa kanyang cellphone. Natulala ako na makita ang picture ng isang batang babae. Kamukhang kamukha ko ito. Ganyan ang itsura ko sa mga pictures na naitago ni Nanay Caridad noong baby pa lang ako. Bahagi akong naluha sa sinabi ni Kuya Wagon. Kung ganoon, may pamilya din pala ako. May pamilya din palang naghahanap sa akin. Agad ako napaiyak sa isiping yun. Hindi ako makapaniwala. Kaharap ko ng aking kadugo, ang aking kapatid. Nakakalungkot lamang at wala na pala ang aming mga magulang. Hindi ko man lang sila nakilala. I'm sorry, baby. Promise, mula ngayon hindi ko nahayaan pang maranasan mo ang hirap na naranasan mo noon. Si Kuya ang bahala sa'yo, okay? Babawi ako sa'yo, pangako yan. Madamdaming wika ni Kuya. Kuya, salamat. Salamat po't dumating kayo sa buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kuya. Buti na lang nandito ka. Umiyak kong wika dito sa bayakap. Umiyak ako na umiyak. Gusto kong ilabas ang lahat ng pagdurusa na naranasan ko, na nakatago na sama ng loob sa puso ko. Nasa ganun kaming sitwasyon nang biglang may dumating na magandang babae. Matangkad ito at maputi para itong modelo kong maglakad. Agad ako napatitig dito. Maluha-luha itong lumapit sa akin at sabay na yumakap. Agad itong umiyak habang mahigpit itong nakayapos sa akin. At last, nandito ka na, bunso. Bulong nito sa akin. I am your Ate Lucinda. Welcome back, baby Belinda. Welcome to our family. Umiyak na wika nito. Nang mapagtanto ko na ito ang tinutukoy ni Kuya Wagon na si Ate Lucinda, agad naman akong gumanti ng yakap dito. Walang pagsidlan ang saya na aking nararamdaman. Ate! Tanging sambit ko sa kabila ng pag-iyak. Wala akong maapuhap na kahit isang salita dahil sa sobrang kaligayahan na aking nadarama. Bunso, thanks God. Salamat dahil kahit papaano natagpuan ka namin na safe. Mula ngayon hindi na namin nahayaan na mawala ka pa sa amin. Sobrang salamat dahil natupad ang pangako namin kina Mommy at Daddy. Umiiyak na wika ni Ate Lucinda. Ngayong magkakasama na tayo, hindi na ako papayag pa na mawalay ka muli sa amin. Mahal na mahal kita, bunso. Maraming salamat dahil nandito ka na ulit sa aming piling. Dugtong ni ate. Ate, salamat. Tanging naisagot ko lang. Walang pagsidlan ng saya na aking nararamdaman. Ilang sandali din kaming nag-iyakan sa loob ng kwarto. Tanging iyak at ikbilang ang maririnig sa loob ng kwarto ng ilang minuto. Nang mahimasmasan si ate ay si nanay naman ang hinarap nito. By the way, siya ba ang nag-alaga sa'yo? Tanong ni ate habang nagpupunas ng luha. Si Kuya naman ay napansin ko na abala sa kanyang cellphone. Oo ate, si Nanay Caridad. Siya ang nakapulot sa akin nung baby pa lang ako. Siya ang nag-alaga sa akin hanggang ngayon. Hikbi kong wika dito. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am, sir. Hindi ko po akalain na may pamilya pa pala si Belinda. Wika ni Nanay Caridad. Agad na lumapit si Ate Lucinda kay Nanay Caridad at hinawakan ito sa mga kamay. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa kanya. Sa pinakamamahal kong kapatid. Alam ko po na walang katumbas na halagang ginawa yung pagpapalaki at pag-aalaga sa kapatid ko. Wika ni ate kay Nanay Caridad. Naku ma'am, wala po yun. Tinuring ko na din pong anak si Belinda. Nagbigay din po ng kasiyahan sa buhay ko lalo na at nag-iisa lang naman akong namuhay. Anak na po ang turing ko sa kanya. Naluluhang wika ni nanay. Napakaswerte po na kapatid ko. Dahil kayo pong nakakuha sa kanya. Pero pasensya na po. Siguro pwede ko na itong itanong. Bakit ang aga niya nabuntis? Sino pong nakabuntis sa kanya? Tanong ni ate. Agad naman ako natigilan sa tanong ni ate. Agad na bumalik sa aking alaala ang ginawang panloloko ni Senyorito Arthur sa akin kasama ng kanyang mga kaibigan. Sinulyapan muna ako ni nanay. Tila nagdadalawang isip ito na sagutin ang tanong ni ate. Bahagya naman akong tumango kay nanay bilang senyales na pwede nitong ikwento kina ate lahat ng pinagdaanan namin. Ayaw ko maglihim sa kanila. Hahayaan ko si nanay na lang ang magsabi sa mga pinagdaanan ko.
Dahil kung pipilitin ko ang aking sarili na magkwento dito, baka hindi ko kakayanin. Lalo lang bumabalik ang sakit kapag naalala kong ginawa nila sa akin. Gusto ko na itong kalimutan. Ma'am, yung anak ng amo po namin dati ang nakabuntis kay Belinda. Mahinang sagot ni Nanay Caridad. Paano nangyari yun? I mean, paano humantong sa ganito ang inyong sitwasyon kung amo niyang nakabuntis sa kanya? Bakit? Gigil na wika ni Kuya Wagon. Hindi nito maituloy ang gustong sabihin dahil sa pinipigilang galit. Pinalayas po kami, sir. Ikakasal na po kasi si Senyorito Arthur at isa pa po hindi naman daw niya mahal si Belinda. Nagpustahan lang sila ng kanyang mga barkada. Umiiyak na wika ni Nanay Caridad. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ate Lucinda. Lalo naman akong naiyak sa kinuwento ni Nanay Caridad. Sariwa pa rin kasi ang iniwang sugat sa puso ko. Kahit kailan hindi siguro mawawala ang sakit sa tuwing maalala kong lahat. Ano sabi mo? Ginawa nila yan sa kapatid ko? Shit! Wika ni Kuya sabay suntok sa pader. Alam ba ng amo niyo kung ilang taon lang si Belinda? Alam niya ba bago niya pinakialaman? Tanong ni ate na may halong panggigigil. Bahagya naman tumango si nanay. Hindi naman nakaimik si ate. Lumapit ulit ito sa akin at niyakap ako. I'm sorry, bunso. Sorry. Hindi ka malang naipagtanggol ni ate. Umiiyak na wika nito. Ate, kasalanan ko din naman eh. Nagpadala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Akala ko mahal niya din ako. Ang tanga-tanga ko ate. Napaniwala niya ako sa maikling panahon. Umiiyak na wika ko dito. Shh! No bunso. Hindi mo kasalanan. Siyang dapat sisihin. Napakabata mo pa. Inabuso niya ang pagiging inosente mo. Umiiyak na wika ni ate. Magbabayad sila sa ginawa niya sa'yo. Pangako yan bunso. Sambit ni ate. Agad akong nagulat sa sinabi nito. Bahagya akong umiling kay ate. Ayaw ko nang madami sila sa problema ko. Isa pa, ayaw ko na din ng gulo. Ate, wag na po. Ayaw ko na po ng gulo. Gusto ko na lang po manahimik kasama na magiging anak ko. Pakiusap ko kay ate. Of course, bunso. Huwag kang mag-alala. Si ate at ang mga kuyang bahala sa'yo. Tahan na ha. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano pa man. Magpahinga ka na muna. Baka mapaanong pamangkin ko. Nakangiti na wika ni ate. Binalingan ko si kuya na ngayon ay tahimik na nakaupo habang may malalim na iniisip. Ilang sandali pa ay tumayot sinenyasan si Nanay Caridad na sumunod dito. Labas muna kami, Lucinda. Wika ni Kuya habang nakatingin kay Ate Lucinda. Belinda, hihiramin ko muna si Nanay Caridad mo. Babalik di siya agad. Bibili lang kami na makakain. Pagpapaalam ni Kuya. Agad naman akong tumango. Tiningnan ko si Nanay at nginitian. Napansin ko din pala na malinis na ang kasuotan ni Nanay. Hindi na ito mukhang pulubi. 6 na buwan na pala ang tiyan mo bunso. Sabi ng doktor mag-ingat ka daw. Huwag ka masyadong magpagod. For the meantime, dito ka na muna sa ospital. Nakangiti ng wika ni ate. Alam mo ate, nagpapasalamat ako't ligtas ang baby. Dinugo kasi ako kanina eh. Buti na lang dumating si kuya. Tinulungan niya kami. Tinulungan niya ako. Sumbong ko dito. Natagalan pa nga kami sa labas ng hospital eh. Ayaw kasi kaming papasukin dito sa loob kasi wala kaming pera. Sumbong ko dito. Ganun ba? Hayaan mo bunso't hindi na mangyayari ulit yun. Never nang mangyayari sa'yo ulit yun. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo. Nakangiti na sagot ni ate. Teka, nagugutom ka na ba? Masuyong tanong ni ate. Hindi pa ate. Hintayin na lang natin si Nanay Caridad. Nakangiti ng wika ko kay ate. Tumango naman si ate at masaya kaming nagkwentuhan. Kinakwento nito sa akin na wala pa pala silang asawa nila kuya. 35 years old na pala si Kuya Wagon at si ate naman ay 25 lang. Samantalang si Kuya Dexter ay 36 years old. Magkalayo agwat ng mga edad namin, samantalang si Kuya Dexter at Kuya Wagon ay 1 taon lang ang pagitan. Menopause baby daw ako kaya special ako sa pamilya. Kaya lang bigla ko nakidnap at hindi na binalik pa sa aming mga magulang sa kabila ng pagbigay nito ng ransom. Pero hindi naman nagtagal ay nahuli ang dumukot sa akin.
pero hindi maituro ng mga ito kung nasaan ako. Halos 2 oras din na nawala si nanay at nang bumalik ay may mga bitbit na itong mga pagkain na galing sa mga kilalang restaurant na agad kong kinatakam. Bigla ako nakaramdam na gutom. Ma'am, pinapasabi ni Sir Wago na puntahan niyo daw po siya. Wika ni nanay kay Ate Lucinda. Ah, ganun ba? Sige, kumain na kayo dito. Nanay Caridad, ikaw na ang bahala kay Belinda ha? Kung may mga iba pa kayong kailangan, magsabi lang kayo sa mga taong nasa labas. Nakangiti ng wika ni ate. Sige ma'am, ako na pong bahala kay Belinda. Salamat po ulit. Nakangiti ng sagot ni nanay habang inaayos sa mga pagkain sa mesa. Sige bunso, alis muna ako ha. Babalik din agad ako mamaya. Wika ni ate sabay halik sa akin pisngi. Napangiti naman ako sa sobrang saya. Masarap pala ang pakaramdam na meron kang kapatid na nagmamahal sa'yo. Pakaramdam ko ay biglang nabuo ang aking pagkatao. Masaya ako't natagpuan ako ng mga kapatid ko. Masaya ako na sa mga panahong mahihirapan ako'y may mga tao palang hinahanap ako. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nandito ako ngayon sa isang bahay na pag-aari ng Kuya Wagon sa isang sikat at exclusive na subdivision dito sa Makati. Wala pa rin si Kuya Dexter. May mga importante daw itong inaasikaso at kahit gustuhin na umuwi nito para makita ko hindi nito magawa. May mga bagay daw kasi itong dapat gawin na hindi dapat ipagpaliban. Minsan ko na din itong nakausap sa telepono at masaya ako dahil naririnig ko sa boses nito ang sobrang kaligayahan dahil sa wakas na tagpuan na nila ako. Kapansin-pansin din ng maraming security guard na lagi nag-iikot sa paligid ng bahay ni Kuya Wagon. Hindi bababa sa 10 kataong mga to. Matitikas sa mga pangangatawan at kung kumilos ay akala mo laging sasabak sa gyera. Purong mga mayayaman at kilalang tao ang nakatira sa lugar na to. Malalaki ang mga bahay at talaga namang nag-uumapaw ang karangyaan na makikita kahit sa labas pa lang ng bahay. Hindi naman pahuhuli ang bahay ni Kuya Wagon. Hindi ito nalalayo sa mansyon ng mga Vargas kung karangyaan ang pag-uusapan o baka masigit pa nga. Kitang-kitang nakikislapan itong crystals na nakadisplay pagpasok pa lang sa loob ng bahay. Kulay gintong mga railings ng hagdan nito, gayon din ang mga pintuan ng kwarto sa 2nd floor. Kumikinang din ang mga naglalakihang chandelier at talaga namang hindi basta-bastang presyo nito. May mga nagkikislapan kasing makikita dito na parang mga mamahaling bato. Kapag pumunta naman sa car park ng bahay ay makikita ditong iba't ibang mamahaling sasakyan ni Kuya. Mahilig daw kasi itong mangolekta ng mga unlimited edition na sasakyan. Balita ko, hindi lang din ito ang bahay na meron ng aking kapatid. Si Ate Lucinda naman ay may sarili ding bahay. Napuntahan ko na din ito at hindi din pahuhuli ang makikitang mga gamit nito sa loob ng bahay. May sarili din itong koleksyon ng mga sasakyan. Lalo ako namangha nang pinakita nito sa akin ang nagagandahan nitong koleksyon ng alahas. Iba-ibang kulay ang nagkikislapan itong diamante. Lahat mamahalin at sata ng buhay ko. Ngayon ko lang na-realize na may magagandang bagay palang nag-e-exist. Katulad na lang ng suot kong bracelet, singsing at earrings ngayon. Pasalubong ito ni ate sa akin nung galing siya sa isang bidding. Napanalunan niya daw ito at talagang pinilit niyang makuha para ibigay sa akin. Ito daw kasi ang kauna-unahang regalo na binigay niya sa akin. Nang tanungin ko ito kung magkano ang halaga ng naturang alahas ay tumawa lang ito. Huwag ko na daw alamin dahil maliit na bagay lang naman daw ito. Pero alam kong mamahalin to. Hindi bumibili ng mumurahing bagay si ate dahil kitang-kita ito sa kanyang mga sariling gamit at koleksyon. Pero narinig ko kina Jassy at Monique na nagkakahalaga daw ng 70 million ang pares ng alahas na suot ko. Si Jassy at Monique ay mga kaibigan ni ate. Pareho itong mga modelo at matalik na kaibigan ni Ate Lucinda. Mababait ang mga ito't lagi akong binabati kapag nakikita nila ako. Mga ate na rin ang tawag ko sa mga to dahil kasing edad lang nila si Ate Lucinda. Parang panaginip lang ang lahat. Biglang nagbago ang aking buhay sa loob ng ilang linggong pagkatapos kong nakilala ang aking mga kapatid. Hindi ko akalain na ganito sila kayaman. Sa bagay, nabanggit nga pala ni ate sa akin na talagang mayaman na kami noon pa. Kaya nga nakidnap ako eh. Nakakalungkot nga lang at hindi ako nabutan ng aming mga magulang.
Kung dati ako ang naging alipin ng ibang mayayaman at mapagmataas na tao, ngayon naman akong pinagsisilbihan. Halos ituring akong prinsesa ng mga taong nasa aking paligid. Pinagsisilbihan ako na makakatulong na nandito sa bahay ng Kuya Wagon. Tuwang-tuwa si nanay sa pagbabago ng aming buhay ngayon. Akala namin hanggang pangangalakal na lang ng basura ang aming magiging kapalaran dito sa Manila. Hinimas kong may kalakihan ko ng tiyan. Masaya ako dahil alam kong mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking magiging anak. Hindi na ako nag-alala pa sa kalagayan nito sa loob ng aking tiyan dahil sinigurado ng doktor na healthy ito. Niresetahan na rin ako ng mga vitamins. Pinapangako ko baby, gagawin ko lahat para maging masaya kapag labas mo. Hindi ko ipaparanas sa yung mga naranasan ko noon. Bulong ko pa na parang kinakausap ang aking anak na nasa aking sinapupunan. Nakapagdesisyon na ako. Hindi makikilala ni Senyorito Arthur ang kanyang anak. Sinaktan niya ako at wala siyang karapatan para kilalaning ama ng aking anak. Gagawin ko ang lahat upang hindi na magkrus ang aming mga landas. Iisipin ko na lang na isang masamang panaginip ang mga naranasan ko noon. Kinamumuhian ko siya. Walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin. Pinaglaruan at tinuring ng pamilya nito na parang basura. Kaya dapat lang na hindi siya makilala ng aking anak. Humarap ako sa salamin na nasa loob ng aking kwarto. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ibang-iba na ako ngayon. Sa loob ng ilang linggo kong pananatili sa bahay na ito, unti-unting bumalik sa dating aking kulay. Nung nasa lansangan kasi kami ni nanay ay napakadungis ko't sunog ang aking balat. Dahil sa maghapon kaming nasa arawan, dahil sa kakahanap ng basura para lang makakain. Naglandas ang luha sa aking mga mata dahil sa awa sa aking sarili. Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko na naranasan kong kumain ng basura para mabuhay. Ang mga panunuyan ng mga tao kapag nakikita kaming naglalakad sa kalsada na madungis at may tulak-tulak na kariton. Bunso, nandyan ka ba sa loob ng kwarto? Pwede ba akong pumasok? Narinig kong wika ni ate habang kumakatok sa pinto ng aking kwarto. Agad kong pinunasan ang aking mga luha at pinahiran ng beauty product ang aking pisngi. Sinipat ko muna ang aking sarili at naglakad papunta sa pinto ng kwarto para pagbuksan si ate. Hi ate! Nakangiti kong bati dito. Humalik ako sa pisngin to. Ganon din ang ginawa ni ate. Kamusta ka dito? Naboboard ka ba? Gusto mo bang sumama sa amin nila Jessie at Monique? Magsishopping kami. Agad na wika ni ate sa akin. Na-excite naman ako sa sinabi nito agad na tumango. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa naranasang mamasyal sa mall. Simula kasi nang dumating kami ni nanay dito sa Manila, puro paghahanap buhay ng aming ginawa. Hindi namin tinangkang pumasok sa loob ng naglalakihang mall. Akala namin kasi para lang ito sa may mga pera. So kung ganun, magbihis ka na. Hihintayin ka namin sa ibaba. Nakangiting wika ni ate. Excited naman akong pumasok sa loob ng aking walk-in closet, kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga damit at sapatos na puro mamahalin. Agad ako nagbihis ng maluwag na bestida na lagpas tuhod. Buntis ako kaya dapat lang maluluwag ang aking mga damit para hindi maipit ang aking tiyan. Tinernuhan ko to ng flat sandals at kinuhang bag na regalo sa akin ni Kuya Wagon. Tininan kong loob nito at napangiti ako na makita ang black card na bigay sa akin ni Kuya, kasama ng iba ko pang mga IDs. May nakaukit dito na pangalan ko, Belinda Grace Almera. Sabi kasi sa akin ni Kuya, pwede ko tong gamitin kapag may gusto akong bilhin. May malaking halaga daw ang laman ng card na ito, kaya wag daw ako mag-alala. Hindi ko pa naman ito nagamit kaya susubukan kong gamitin mamaya. Sinipat ko muna ang aking sarili sa salamin. Nang masiguro kong maayos ng lahat ay agad akong dinampot ang aking cellphone at excited akong lumabas ng kwarto at naglakad pababa ng hagdan. Nabungaran ko sila ate sa sala kasama sina ate Jessie at ate Monique. Nagtatawanan ang mga ito. Nang mapansin ang aking pagdating ay agad na nagsitayuan silang tatlo. Ready ka na ba bunso? Siya nga pala, naghihintay na si Nanay Caridad sa labas. Pinasama ko na siya para naman makapasyal din. Nakangiting wika ni ate. Nakaramdam ako ng saya sa sinabi ni ate. Napakabait talaga nila sa akin, pati na din kay nanay. Thank you ate, nakalimutan ko palang sabihan si nanay sa sobrang excited ko. First time namin itong mamamasyal sa mall. Nakangiti kong wika dito. So, let's go na para makarami tayo?
Excited na wika ni Ate Monique. Tumango naman si ate at sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa sasakyan. Nadatnan ko si nanay na masayang naghihintay sa amin, malapit sa kotse na aming sasakyan papuntang mall. Agad akong ngumiti kay nanay at hinawakan ito sa braso. Sumakay kaming tatlo nila ate at nanay sa kotse. May sarili kaming driver kaya naman magkakatabi kaming tatlo sa likod ng sasakyan. Sila Ate Monique at Ate Jessie naman ay sumakay din sa mga sari-sarili nitong sasakyan. Mag-convoy na lang daw kami dahil dadiretso na sila na uwi pagkatapos naming mag-shopping. Pagdating namin sa mall ay agad kaming bumaba. Excited kaming pumasok sa loob. Namangha ako sa sobrang dami ng shop sa loob. Yung mga bagay na sa TV ko lang nakikita noon ay actual ko nang nakikita ngayon. Namangha ako sa sobrang ganda ng mga to. Nagyaya si Ate Jessie na pumasok kami sa LV Boutique. Gusto daw kasi nitong bumili ng bags. Agad kami sumunod dito. Pagpasok pa lang namin sa loob ay agad kaming binati ng mga salesperson. Friendly ang mga ngiti ng mga to kaya naman excited akong pumunta sa isang stante na may nakadisplay na magandang bag. Ito kasi ang una ko napansin pagpasok pa lang namin. Kaya naman pinuntahan ko kaagad at sinipat-sipat. Napangiti ako dahil ang ganda talaga nito. Nang i-check kong price tag nito ay napangwi ako sa nakitang presyo. Paano ba naman? 599,000 ang nakalagay? Diyos ko, sobrang mahal pala. Para ako nalula sa presyo. Ang ganda pa naman sana. Akmang ibabalik ko ng bag sa stante na biglang may humablot sa akin ito. Nagulat ako na mapatingin dito. Nakita ko matangkad at sexing babae. Sobrang hapit ng suot nito. Labas ang cleavage at matalim itong tumitig sa akin. Napatras ako habang hawak ko pa rin ang bag. Hindi ko kasi ito binitawan nang hablutin ito sa akin kanina. Napakabastos kasi nito. Pwede naman ito maghintay kapag maibalik ko na sa lagayan ng bag o hindi kaya pwede naman ako nitong kausapin ng maayos. Hindi yung bigla na lang nitong aagawin sa akin. O Vivian, iha, nakapili ka na ba? Bigla akong naniga sa aking kinatatayuan nang marinig ang boses na yon. Nilingon ko ito't lalo kong kinabahan nang makita si Doña Alicia. Matalim ang mga tingin nito sa akin. So, paano nakapasok ang mga hampas lupa na ito sa loob ng butik na to? Bumaba na bang standard ng luxury brand ng shop na to? Kung sino-sino na lang na mga patay gutom ang hinahayaang pumasok? Nanginsulto na wika ni Doña Alicia. Tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Nakasungkit ka na ba ng mayaman kaya mukhang hindi ka na naghihikahos sa buhay? Nanguuyam na wika ni Doña Alicia. Senyora, dahan-dahan naman po kayo sa pagsasalita kay Belinda. Wala po kayong karapatan para pagsalitaan siya ng ganyan. Narinig kong wika ni nanay. Hindi ko napansin na nasa tabi ko na pala ito. Ha? At bakit? Dati, si Arthur ang inakit ng malandi mo anak-anakan. Kaya naman hindi na ako magtataka kung gagamitin niya ulit ang kanyang katawan para may maakit ulit na ibang mayayamang lalaki. Malakas ang boses ni Doña Alicia. Napalingon naman sa amin ang halos lahat ng tao na nasa loob ng shop. Biglang naginit ang aking mga pisngi sa naramdamang hiya. What, Mommy Alicia? Siya ba yung girl na nabanggit ni Mika at Philip sa akin? Ang hampas lupang maid na minsang naikama ni Arthur? Wika ng babae. Yes, Vivian. Siya yun. Ang malinding gold digger. Sagot ni Doña Alicia. Agad na naglandas ang mga luha sa aking pisngi dahil sa sinabi nito. Ito palang babae na gustong-gustong pakasalan ni Senyorito Arthur. Agad akong hinarap ni Vivian habang nanilisik ang mga mata. Akmang sasampalin ako nito nang biglang may humila dito. Narinig ko na lang ang sigaw nito na parang nasaktan. Nang tingnan ko kung sinong humila dito ay nanlaki ang aking mga mata. Nang makita si Ate Jessie, hila niya sa buhok si Vivian na noon ay sumisigaw sa sakit. Who are you? Bakit ka ba nakikialam? Sigaw ni Vivian dahil sa sobrang galit. Oh, Vivian, do you remember me? Nakangising wika ni Ate Jessie dito. Napansin ko na parang nawala ng kulay ang mukha nito nang makita si Ate Jessie. Nawala din ang tapang nito. Jessie? Usal ni Vivian. Yes, my dear, ngisi ni Ate Jessie. Mali yatang nabiktima mong saktan ngayong araw, Miss Vivian. Wika ni Ate Jessie. Seryosong mukha nito habang nakatitig sa mga mata ni Vivian. Who the heck are you? Kilala mo bang pakialamerang yan, Vivian?
Galit na wika ni Doña Alicia. Hindi sumagot si Vivian sa tanong ng Donya. Ngumisi lang din naman si Ate Jessie dito na nakakainsulto. Lumingalinga ako upang hanapin sila ate. Hindi ko sila mahagilap dito sa loob ng shop. Siguro lumabas sa mga to. Napansin ko na tahimik lang ang mga salesperson sa loob ng shop habang nanonood sa amin. Walang sino man na nagtangkang umawat. Ganon din ang ibang mga customers nito. Waring naghihintay sa mga susunod pang mangyayari. Siguro naman gusto mo pang mabuhay ng matagal, Vivian. Mahinang wika ni Jessie kay Vivian. Waring ayaw nitong iparinig sa ibang tao na nakikiosyoso sa amin. Nagtataka din ako sa biglang pananahimik ni Vivian. Kung kaninin napakatapang nito, ngayon naman ay para itong asong biglang nabahag ang buntot. Waring natakot ito sa presensya ni Ate Jessie. Pasalamat ka't akong nakasaksi sa ginawa niyong pang-iinsulto kay Belinda. Dahil kapag ibang tauhan ng mga almera ang makasaksi baka hindi na kayo sisikatan ng araw. Alam niyo naman siguro kung paano magalit ang mga almera, hindi ba? Lalo na si Dexter Almera. Wika ni Ate Jessie dito. Gulat ang mukhang napatitig sa akin sina Vivian at Doña Alicia dahil sa sinabi ni Ate Jessie. Agad naman ako nagtaka sa ekspresyon ng mga mukha nito. Parang biglang natakot ang mga ito sa akin. Ninisihan ni Ate Jessie mga ito't naglakad palapit sa akin. Parang wala itong ginawa na makalapit ito sa akin dahil iba ng ekspresyon ng mukha nito. Matamis itong nakangti sa akin at tiningnan ng bag na hawak ko. Magsasalita sana si Ate Jessie nang biglang dumating si Ate Lucinda at Ate Monique. Nagtataka itong tumingin sa akin pati na din sa gawin nila Vivian at Doña Alicia. Anong nangyari dito, Jessie? Bakit parang lahat ng tao dito sa loob ng shop nakatingin sa gawin nyo? Nagtatakang tanong ni Ate Lucinda. Gusto kasing agawin ng babae niya ng bag na hawak ng kapatid mo, Lucy. Kung ano-ano pang pang-iinsultong kanilang sinabi kay Belinda. Sagot ni Nanay Caridad. Lucy kasi ang tawag nito kay Ate Lucinda. Masyado na kasi mahabang pangalang Lucinda. Pinagbawalan na din ito nila ate na tawagin silang ma'am at sir. Pamilya na din kasi ang turing nila kay Nanay Caridad dahil itong nag-alaga sa akin mula noon. Totoo ba ito, Belinda? Tanong ni Ate Lucinda sa akin. Tumango naman ako dito pero nagulat ako sa susunod nitong ginawa. Nilapitan nito si Vivian at sinampal ng 2 beses sa magkabila nitong pisngi. Natulala ako sa ginawa ni Ate Lucinda. Narinig ko din ang pagsinghap ng mga taong nakasaksi sa ginawa ni ate. Sa susunod, kilalanin mong gusto mong kalabaning babae ka. Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin kapag nangyari ulit ito. Galit na wika ni Ate Jessie. Sino ba kayo? Mga walang breeding na babae! Galit na wika ni Doña Alicia. Nag-alala pa itong nilapitan si Vivian at hinaplos sa mukha ng namamagana dahil sa lakas ng pagkakasampal ni Ate Lucinda. Ano ang gagawin ni Doña Alicia kapag nalaman niyang isang almerang babaeng hinamak niya? Ano kayang plano na magkakapatid para sa bunso nilang si Belinda? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.